kasama. Kasama ko ngayon si Stephen Lozauro. Ay, ako si Stephen. Ako muna guest ngayon. So yan. Bagong so, si Stephen ay isang college student na sa ngayon wala siyang religion, ang sabi niya. Bali, Self-proclaimed no religion. Ano ba? Ipakilala mo sarili mo. Bali, ako si Stephen. 20 pa lang ako. Hindi kasi ako nabinyagan ng bata, kaya wala akong religion. Pero, so yun. Kakausapin ko si Brother David about sa POV ba ng isang walang religion. Yan. Tama. So, ano ba yung POV mo? POV ng So, ayun nga. May madaming times na, syempre, kaliwat kanan. Merong Catholic, merong INC. So, pinapakinggan ko din talaga kung ano yung side na yung talagang alam kong mapapalapit ako. Kasi malalaman mo yun pag tumagal kung parang may mali eh. Parang ganun. So yan, so ngayon meron tayong mga katanungan na ni-research natin sa internet at pwede natin itanong din sa taong kay Stephen o sa akin at tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng mga sagot o kaya ano ba yung katulad ni Stephen nasa college level siya. So tingnan natin kung ano yung parehas namin sasagutin based doon sa knowledge na or yung sagot namin sarili naming sagot. So sabi dito, unang question nito, science and God are opposed, right? Doesn't evolution actually disprove the theory of creation? So makikita natin yung ang tanong dito, nadi-disprove daw ba ng evolution ang creation? So, gusto mong sumagot mo? So, sa akin, sige, sa ako muna. So, nadi-disprove nga ba? Para sa akin lang, yung science ba, yung connection niya dun sa creation. So let's say, yung kay Charles Darwin, sobrang layo kasi. So, parang ba? Ako, di ako papayag na galing ako sa unggoy. Kasi according kay Charles Darwin po parang yung sa evolution nga. Galing tayo sa unggoy, tapos nag-evolve Homo sapiens hanggang sa naging tao tayo. Parang, kung ako, mas pipiliin ko yung side na ginawa ko bilang tao na ito yung kakayahan ko. Tapos merong unggoy. Parang, hindi ko siguro tatanggapin yung kay Charles Darwin na from unggoy, biglang Kasi kung totoo man yung evolution na yun, bakit meron pa ring unggoy? So, yun masasabi ko po dun. Ayun yung parang hiwalay. So, basically, hindi talaga pwedeng magkasama. Opo. Hindi pwedeng magkasama. So, bibigyan ko lang ng another insight. Hindi ko insight to, narinig ko lang to before. Ang sinasabi naman ng iba na nag-umpisa sa creation and then nagkaroon ng evolution. Ganun naman sinasabi nila. So parang pinagsama nila yung evolution and then creation na tema na theme. So parang sinabi nila yung Big Bang ang nag-cause nun ay sa evolution muna, tanong muna natin sa theory ng napakinggan ko based on my knowledge, ang about evolution is galing siya from nothing. Nagkaroon ng Big Bang, sumabog, and then nagkaroon ng cell. Karoon ng iba't ibang bodies of planets and stuff, and then nagkaroon ng amoeba, tubig, karoon ng and then nag-evolve na until nagkaroon na ng mga iba't ibang klaseng evolution. Nag-evolve sa isda, nag-evolve sa tao, then nagkaroon ng sa animals, and then nagkaroon ng naging tao. So parang ganun yung sinasabi sa evolution. Pero ang may narinig akong side na yung nag-create daw ng Big Bang na yun, which is si God daw. Yung parang pinag-combine nila. Parang pinaghalo po nila dalawang theory. Oo, theory. So, on my part naman,
makikita ko na imposible maging science ang evolution eh. Bakit? Kasi pag science, dapat observable siya. Science meaning yan, observe eh. Ino-observe mo eh. Ma-observe mo siya dapat. Kaya diba, may microscope tayo, ino-observe natin yung nangyayari sa mga cells and all that. Pagka sa science, diba, tinitignan nila, gumagawa sila experiment. And observable, ang para ma-consider siyang science, it needs to be observable and it needs to be repeatable. Kumbaga may formula, mauulit mo dapat. For example, ang isang reproductive system natin, kaya tayo nagmumultiply, is nakikita natin na nauulit yung observation, naaaral tuloy natin. Kasi paulit-ulit, na nakakuha ng same results. From generation to generation na nakakuha ng same results and all that. So, yung theory ng evolution, hindi siya pwedeng kasabay ng creation. So, kasi sa creation, nanggaling yan sa Bible, and sa Bible, binabanggit na lang tayo, no? Tawag dito, 7,000 to 8,000 years pa lang ang mundo ang nangyari. Kasi pag ang creation na sinabi doon, kinreate ni God in 7 days. So pagka iti-take natin literally yung 7 days na yun, yung 7 days talagang with the power of God, lumabas yung mga kailangan, like there's a light, there's darkness, there's an expanse space, tapos sunod light, and then nagkaroon ng matter, which is yung solid, yung rock, and then nagkaroon ng tubig, hinati yung land sa tubig, and then nagkaroon ng animals, fish, and then air, and then air muna, then air, then yung mga creatures. So alam na natin yung sa Genesis. Pero kung papansinin mo, actually side note, no, yung creation sa Genesis 1, iba yung nakikita natin actually ngayon sa creation ng Genesis 1. Kasi sinasabi doon may tubig sa taas ang Genesis 1. Yes, may tubig sa baba. May nakikita ka man tubig sa taas? Wala, di ba? So, isang makikita mo, iba pala yung umpisa ng ng mundo natin. No? So, ayun yung madami tayong hindi na nakikita at hindi na observe dahil wala pang recordings nung time na yon. So katulad din ng kaya by faith mo talaga itong topic na to, yung beginning ng ating mundo, by faith mo yan paniniwalaan. Theory lang lagi, and it's either maniniwala ka sa Bible o hindi. Kasi kung wala kasi makakapagsabing tao na, nakita ko na galing tayo kay Adam. Nakita ko galing tayo kay Eva. Walang solid proof. Walang proof eh. Both sides na. Ang makakapag-proof lang talaga niyan, si God lang. Kaya yung sinasabi nila na yung Genesis, sinasabi sa Bible, Genesis, galing yan yung storya ng Genesis, galing mismo kay God yan. Credible, kumbaga, siya lang naman talaga yung maging credible na makapagkwento ng history ng walang records. Diba? Si God lang kasi he was there from the beginning. So, siya lang credible. Kaya madaming hindi naniniwala eh. Kasi hindi nila kininiwala dahil pwede nga naman sabihin lang ng tao na, si God nagsabi sa akin yan. Tapos, lang. Pero it's very unheard of nung time nila Moses, yung ganong klaseng storya. Hindi pa naririnig yan, wala pang nakasulat na sa time ni Moses. Yung mga pero in fact, madami ng libro nun. Like the Book of Job. Alam mo yung Book of Job? Book of Job was written in the time ni Noah. Noon pa. Bago pa kay Moses. So, nandiyan na yung mga books. Ibig sabihin, there are books before na mga nagsasabi din siguro about
creation or about Mga- anything else. Pero yung book of the Bible, which is Genesis, it's very unheard of. Kumbaga, napaka-unique yan noon. Unique yung creation theology na meron lang isang God na create kasi dati ang mga pininiwalaan nila madaming gods. May gods ng araw, may God ng harvest, may God ng hangin, may God ng lupa, may God ng iba-iba, 'di ba sa Egyptian pa lang, time ni Moses, Egyptian time. Dami na nilang gods na So basically, it's very unheard of yung idea na Genesis na galing ito yung creation, created in 7 days. And kung papansinin natin, ang daming specific pag sa book of Genesis, ang daming specific items na until now makikita mo ngayon. Like yung ni Noah, madaming yung flood. That's one of the common sa lahat ng bansa. Lahat ng bansa in part of their history nagkaroon ng flood. Parang merong sa China, merong storya folktale na may flood. Merong sa ibang bansa meron ding tale na galing sila sa flood. So ibig sabihin nangyari talaga yung flood. Nangyari yung flood. Tapos makikita mo ngayon sa Turkey, doon pinapakita na nila ngayon na discover nila yung Noah's Ark. So bakit ayaw ilabas ng mga ibang bansa noon? Nasa Arab countries kasi. Ang Arab countries naniniwala sila sa Islam. So sila yung Islamic country mo kasi yun. Oo. Pagka napatunayan na totoo yung Ark ibig sabihin, totoo lahat na nakasulat sa Genesis. Yari lahat. Oo. Totoo kasi yun yung reset . So ngayon, pinakita din, makikita natin sa Red Sea. Nandun na, may mga na-discover silang mga chariots. Galing. Sa ilalim ng Red Sea, yung tinawiran nila Moses. Yung umangat. Oo, yung may mga chariots nandun yung mga artifacts. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, totoo nangyari na tumakas. At meron silang artificial, talagang artifacts. Kumbaga, historically proven. So, ngayon, madami ka ba makikita din na So, paano yung question ko, yung binigay ko nga kaninang idea, merong tubig sa taas sa Genesis 1. There's water in the above and the water below. So, nangyari sa water above? So, logically, yun yung flood na nangyari kay Noah. Sinabi din sa book sa story ni Noah na binagsak ni God yung tubig sa taas. Ibig sabihin, nandun lang po yun. Oo. Tapos nangyari yung Noah's Ark. Saka, Saka bumagsak yung tubig na yun, kaya biglang nag-flood. In the time of Noah, unheard of yung rain. Walang nakakaalam kung ano itsura ng ulan. Walang ulan nun. Bakit? Kasi nga, may tubig sa taas, may tubig sa baba. So, tubig, just imagine para ka nasa aquarium na... Tingnan mo sa taas, may tubig. So, may tubig sa taas, may tubig sa baba. So much oxygen. Malamig yung time siguro na yun. Okay. Kung titignan mo. So much oxygen sa time nila na talagang masagana yung nila. Hindi nila kailangan ng tubig kasi may tubig ka sa taas. Tubig ka sa baba. At wala pa sigurong farming noon kasi ang farming, I think nag-umpisa yan sa time nila Abraham. Yung time na yon. Pero yung time na yan, yung makita mo yan na ganyan, tubig sa taas, tubig sa ibang tandaan mo, ibang mundo yung time nila Adam and Eve. Pati yung time nila umaabot sila ng thousands of years. Bakit sila umaabot ng ganong kalaki? Kasi ang dami sila oxygen. Natagal po sila? Oo. Hindi katagal. Matagal sila. Hindi ko alam. Thousands of years sila sa Bible, ang sulat.
Matagal po silang nabuhay. Si Adam, kung i-compute mo, yung years ni Adam, aabutan niya si Methuselah, yung tatay ni Noah. Inabutan ni Adam yung buhay ni Methuselah. At naabutan niya siguro yung buhay ni Noah. No. Si Noah, yung ark, hindi yun ginawa ng 30 days lang. Ginawa yun ng 800 years. So just imagine, 800 years silang gumagawa ng malaking ark. Kaya tapos ano lang sila, pamilya lang sila, silang pamilya lang. Kaya 800 years yung ginagawa. Tapos sinasabi nila sa mga tao, lulubog ang mundo. Walang pa kayo. Kakaroon ng ulan. Hindi nila alam ibig sabihin ng ulan. Hindi nila alam itsura ng ulan. Alam lang nila may destruction na malulunod sila lahat. Ayun yung sinasabi. Kaya sinasabi nila kay Noah, tinatawanan nila si Noah. Kasi 800 years sasabihin mo yun. Just imagine, 800 years ka sumisigaw. Malulunod kayo, sumakay kayo dito sa boat ko. Oh, sino makikinig doon, di ba? Yung specificness ng ganong storya, tingin mo kaya bang yun? Ng isip lang, parang lahat kumbaga yung mundo na kinreate ng Genesis, it's sobrang specific siya and consistent sa lahat ng sinasabi at lahat na nakikita din ngayon. Consistent siya. Kaya kung i-versus mo yung Darwin sa Charles Darwin evolution. Ang evolution, millions of years nangyayari yan eh. Paano mo ma-observe? Paano mo ma-replicate? Paano mo magagawa? Na galing dito. Naging ganda. Galing ka sa unggoy. Yung Homo erectus. Tapos Homo sapien. Tao na yan. Diba? Paano na? No. So, diba? Hindi mo, yung mga levels ng ganun, hindi mo, sa sinabi nila, meron daw nakita dito sa Palawan, diba? Isang Homo erectus na, And then, later on, nalaman is, hoax pala yun. Hindi pala hoax lang. Oo, hindi pala tunay yun. Ewan ko, narinig ko lang yun. So, pero may sa Times, New York Times, pinakita ni Eli Soriano yun, napanood ka. na hoax pala yung gano'n, yung pinagsama lang pala yung jawbone ng orangutan. Pinagkabit-kabit lang. Pinagkabit-kabit. So, para magmukha siyang galing sa Pero wala pa rin ngayon yung missing link nga. So, ibig sabihin, wala talagang evidence na matibay na evidence ng evolution. Inaano lang nila na nag-evolve daw. Hindi naman, wala ka naman nakitang evolution na nangyari. O kahit i-observe mo yung iba, hindi naman nag-evolve ang mga bagay-bagay. Siguro nagmo-morph. Kinonect the dots lang po nila yung identical. Oo. Na pero, diba? May nagmo-morph katulad ng ibang animals, nagmo-morph sila. Pero, gandun lang. Hindi naman sila nagiging tao. Hindi naman nagiging tao. Like yung butterfly, yung caterpillar to butterfly. Tsaka naging butterfly. Diba? Gandun lang. So, may evolution nga siguro. May morphing na nangyayari doon sa na yun sa insect na yun. Pero I'm not pero with the things that na naintindihan ko, mas madaling paniwalaan si Genesis kaysa kay Darwin yan. Si Darwin. Kasi kay Darwin, walang walang basis. Parang utak lang talaga, imagine mo lang. Ay, nag-i-evolve tong isang species na to. Siguro tayo din nagagaling may evolution din na. Kaya pala may unggoy, parehas tayo. Parehas may Parang two-legged Hindi mo makita yun sa ngayon eh. Yung nasa book niya po. Let's say yung dun sa unggoy. Ba't yung unggoy ganun pa din? Kung paano siya na-state dati, ba't ganun pa din yung unggoy? Hindi siya yung ibang unggoy hindi nag-evolve. Oo.
Nagstay na ano lang. But yung ibang isda, ganun pa din. Kaya nga, so, bakit hindi na, ano, ba't may naiiwan na species na gano'n? Na Diba? ganun. Di ba kung nag-evolve ka, lahat kayo daw nag-evolve. Oh, Yun nga yung ano kaya it's very inconsistent yung idea ng evolution kaysa sa Book of Genesis, which is para sa akin, more logical siya kaysa sa evolution. No, yeah, at evolution is not a fact. Kumbaga, hindi pa nga napapatunayan yan eh. Theory lang din. Paano mo mapapatunayan ang nangyayari every millions of years? Tsaka bakit hanggang ngayon ano pa din siya? Theory. Oh. Hindi. Tapos ngayon, ang dami ng mga madami ng mga physicists na naniniwala, parang nare-realize nila sobrang perfect ng creation. Perfect ng mundo, sobrang perfect ng ating anatomy, na everything goes into place eh. Kapag meron kasing, like for example, ang isang computer, napakaganda niya, di ba? Ganda niya. Perfect yung design niya. Pagka may design, ibig sabihin may designer. Oh. Di ba? So pag may creation, ibig sabihin may creator. Imposibleng manggaling tayo sa wala. Parang napakahirap yun eh. Parang sabi mo, magdalagay ka ng 2 bato sa isang lugar. Kusa na lang at kusa na lang silang gagalaw at bigla silang magbabangga at sasabog. Kumbaga parang pangit naman isiping hindi tayo planado. Kaya nga, well, imposible yun eh. Kasi kung hindi tayo planado, kung walang creator, walang nag-hold ng design, walang designer sa mundo, sobrang chaotic ang mangyayari. Walang mabubuhay sa solar system. May Mars kaso. Dapat tinamaan tayo lagi ng asteroids, di ba? Tignan mo yung sobrang ganda ng design ni God, yung planeta natin nakakatunaw ng mga bato na tumatama sa mundo, di ba? Tinutunaw niya. Bago dumating. Di ba? Bakit yung Mars hindi ganoon? Bakit yung Jupiter tinatamaan pa rin? Bakit yung buwan tinatamaan pa rin? So biruin mo yung buwan nga lang eh, yung distansya ng buwan sa mundo, sa Earth. Yung gravity niya, gravitational pull niya dun sa tides. Konti lang na distance na lumapit siya sa Earth, masisira na yung mundo. Konti lang na lumayo yan, masisira na yung mundo. Pero sobrang sakto niya kung nasaan siya ngayon. At yung area ng ginagalawan niya, sobrang precise. Yung paggalaw ng sobrang precise na nagkakaroon tayo ng tides ngayon. Ng high tide, low tide na... di sana sobrang katulad sa Jupiter, yung kanilang storms doon, di ba? Sobrang stormy doon sa Jupiter. Di natigil yung storm. Sobrang, kumbaga, ang laki ng mga storm doon. Di ganun sana yung Earth kung sakaling walang designer. Pati kung isipin natin, bakit wala pang nakikita katulad ng Earth? Hanggang ngayon. Na talagang livable. Perfect. Meron sila nakikita na close to livable. May tubig. Merong tubig, may ganyan. Pwedeng possible na mabuhay. Pero hindi talaga yung katulad ng Earth na may living creatures. Kasi nga, may designer. Yun yung yun yung proof na may designer sa Earth. Yung Earth mismo, dinesign ni God. At yung mga stars sa Bible, sabi nga sa Bible, yung mga stars, ginawa lang yan para lang maliwanagan yung gabi. Pero mo lalaki ng mga stars, di ba? Ginawa ni God para lang magkaroon ka ng ilaw sa gabi. Laki ng araw. Magkaroon ka ng buwan, ginawa lang yun para lang. Di ba? Kumbaga, ganun ka-importante ang Earth, yung mga tao sa mundo. Ganun ka-importante dahil pero may lahat ng supporting bodies lang pala, lahat ng galaxies and all. Supporting bodies lang sa pagdating sa Earth. So kaya ano mas paniniwalaan mo? Papaniwalaan mo evolution na walang basis? O papaniwalaan mo itong nag-reveal
may foreknowledge, merong wisdom, consistent, may specificness, merong artifacts na makikita, historical records na makikita, na logical siya. No? Inisip kasi ng tao na illogical kasi hindi nila ma-imagine na mayroong mas stronger sa kanila. Noon na May stronger, may higher being. Anyone na mag-seek ng truth, they would know there is a higher being. Kahit ayaw nila tanggapin na ay si God yun, ayaw nila tanggapin yung pangalan ni God, alam nila na may higher being. Diba? So, ganun ka ganda yung evolution. So, ikaw, anong tingin mo? Para sa akin lang po, sir. Parang sobrang labo po kasi ng Charles Darwin na imagine yung knowledge from, let's say, nung last century, nag-i-start na yung theory na yon. Iko-compare mo sa librong noon pa. Pero yung librong noon pa from Genesis, mas nagme-make sense pa siya kumpara dito sa timeline na meron na siyang education. So dito pinag-aaralan na natin, meron tayong tools, meron tayong pang geographical na tools para malaman kung anong part ba to, skull ba to, or anong part ba to ng tao. Pero itong timeline na dito, hanggang ngayon kaya niya mag-make sense, accuracy. Tapos kaya niya maging consistent from dati hanggang ngayon. Na kahit na maging sa future purposes, tuloy-tuloy pa din yung sense niya. Pero hindi ito. Ewan ko, parang labo niya talaga. Parang, paano ba? Imagine, sobrang layo na ng timeline, pero mas nagme-make sense pa yung sa Genesis. Kung paano mo makikita. Mas rational yung idea. Yung idea. Tapos consistent pa na Tinek lang kung mag-record pa. So, tama yun. So, magandang insight yun na about evolution and Pero, para sa akin, evolution, does not disprove theory of creation, but creation disprove theory of evolution. Baliktad yung So ngayon, second question natin. Pagdating naman sa faith, sabi dito, isn't faith just irrational and emotive? So tingin mo, ano ang faith? Ano lang ba yan? Nararamdaman lang ba natin yan? O something na irrational? Na connection mo ba? Yung faith mismo. Yung pananalig. No? Tingin mo? Para sa akin po, sir. Anong ibig sabihin ng faith sa'yo? Parang para sa akin, parang malalim na connection po siya. Hindi siya nararamdaman lang eh. May times na mararamdaman mo yun na parang pasuko ka na. Pero alam mong, ramdam mo sa sarili mong may magga-guide sa'yo. Pero yun, dun papasok kung hahayaan mo siya. Para sa akin, dun po yung faith. Parang hindi siya emotion lang ang faith. Mararamdaman mo lang talaga pag hinayaan mo siyang mag-guide sa'yo. Tapos doon mo mararamdaman na tama yung tinatahak mo. So, yun po yung sa akin para sa faith. Hindi siya yung ay mood ko to ngayon. Bukas wala nang pag-asa. Parang ngayon, lakas ng tiwala ko. Hindi ganun. Parang devoted ka eh. Na alam mo kung saan ka dediretso. Ramdam mong tama yung pinupuntahan mo po eh. Kahit gano'n pa pakahirap yan. Pero pag alam mong yung faith, malakas yung connection mo. Ramdam mo yung paghihirap na yun. Hindi siya forever. Na parang hanggang doon ka na lang. Meron kang hope. May hope po. Parang gano'n. Tama yung nabanggit mo din. Pero yung, sa Bible, ang ibig sabihin ng faith is the assurance of things hope for. Kumbaga sigurado ka na na mayroon kang ganun kalakas yung tiwala. Tiwala ka, sigurado ka sa pinaniniwalaan mo.
sa binibig na hope. Parang regardless na gaano kadami yung pagsubok, alam mong dire-diretso na tama yung tinatahak mo. Tama, kasi alam mo sigurado ka na tama tong decision ko, paniniwala ko. So yun ibig sabihin ng faith, hindi siya actually emotions, pero decision siya. Commitment. Tama yan, commitment siya na ito pinaniniwalaan ko, sigurado kung magiging makukuha ko yung inaasahan ko. Okay, hindi naman pero tama yung inaasahan mo. Alam mo, hindi ka i-let down, kumbaga. So for example, if we put our faith kay God, alam nating may Diyos, alam nating nandyan ang Diyos, kahit anong mangyari, may Diyos pa din. So yung belief mo. So kaya if we put our faith kay Jesus Christ, for example, kahit anong mangyari, mamatay ka man, magkaroon ka ng laking problema, naghihirap ka ngayon, mamatay ka man, makikita mo si Jesus Christ. Ganun ang yung faith. So kasi ang faith natin talaga as Christian, ang faith natin na rely kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, He will come back to get us. Yan ang pinaka-faith ng isang Christian. He will come back, susunduin niya tayo at dadalhin niya tayo sa heaven. So kahit anong mangyari dito sa mundo, yung salvation natin na kay Christ, sabi, ay yung faith namin as Christians. So for example, maghirap ka man, makadanas ka man ng persecution, makadanas ka man ng paghihirap, ng gutom, anything. Pero after nun, in the end, babalik si Jesus Christ, susunduin ka, at dadalhin ka sa heaven. Pag naniniwala ka sa Kanya. Kung magsasubmit ka. Yun yung nun. If you believe, kaya may merong condition na if you believe kay Christ. Kasi hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng susunod ka kay Christ pero di ka naniniwala sa Kanya. Di ba? Parang di ako naniniwala. Kumbaga, ibang tao, inisip nila, ay, fictional lang yan si Jesus Christ. Hindi ako naniniwala dyan. So, hindi mo siya susundin. Kasi wala kang, para sa'yo, hindi nag-i-exist si Christ. Wala lang siya. Di ba? Ganun yun. Pero pagka naniniwala ka, nandiyan si Jesus Christ, at sabi niya, babalik siya, kunin niya tayo, dadalhin niya tayo sa heaven, yun. Ayun yung paniniwala ng Christians. Kaya Savior natin si Jesus Christ. Saviors from the fire of hell. Saviors from sin. Saviors from sicknesses and diseases. Kasi for example, may sakit ka, naghihirap ka, ano yung faith mo? No? Ano yung in-hope mo? Mawala yung sakit mo at punta ka sa lugar na wala ng sakit. Diba? Yan yung ganyan ang faith talaga. So, hindi siya irrational. It's a commitment. Tama yung sinabi mo. Commitment na sa decision mo, maniwala na totoo ang iyong hope. Yung inaasam mo. Kaya kapag when you say, put your hope in something, put your faith in something, ibig sabihin, may commitment ka. Hindi yung bad days lang, wala. Yung parang, ano ba to? Ba't mo ginagawa sa akin to? Hindi yung consistency niya. So, last question natin, no? If God is real, then why is there so much suffering and hardship and persecution that we see going on around us? Ikaw, tingin mo, as a college student, bakit, unang-una, tanong, diba, totoo ba si God? At kung totoo si God, bakit madami daw hardship ang naghihirap sa mundo natin ngayon? Wickedness. Daming masama, madaming ganito. Bakit nangyayari? May sakit. Tulad ng pandemic. May pandemic. So, mahirap na tanong po yun, no? So, para sa akin, naniniwala pa din ako. Pero, totoo nga yun. Sobrang dami nga. Kaliwat kanan, aksidente. Parang may signs na magkaka-World War III.
Parang sunod-sunod ba yung bad news po kung saan. So, yung mga yan po, parang na-realize ko lang, parang na-mention po yan sa Bible eh. Nadadating po yung panahon na yun na sa Apocalypse po ba yun, sir? Sa, ano ba? Revelation? Revelation. Apocalypse. Yan, so, Revelations. Sa part na yun, na yung bago mag-rapture, sunod-sunod po yan, sir eh. Parang malalaman niyo po yung science nun pag nagkasabay-sabay na sila. Nabanggit po sa Bible yun. Parang from there pa lang, kung noon pa lang po nasulat yun na, ibig sabihin, mangyayari po talaga yun. Tapos parang, dun ka matetest. So, kung i-correlate po natin sa kanina, yung sa faith, dun talaga malalaman. Masusubok ka kung titiwala ka pa rin despite dun sa nangyayari. Dun po malalaman kung sino talaga yung karapat-dapat na na maligtas. Kasi sila lang yung nag-remain, kumbaga. Para sa akin po, parang ganoon. Kasi kung kaliwat ka ng negativity nga ba? Testing ni parang God sobrang bigat na testing na yun. Ano, titiwala ka pa rin ba? O ba't mo ginagawa sa akin to yung kanina parang puro bad news na ba? So, yun sir. So, para sa akin, all in all, para siyang testing ba? Ayun. So, ano naman, sagot ko naman, of course, si God is real siya. Kung totoo siya, bakit nagkakaroon ng suffering and because of sin. Sa mga kasalanan. So, because God is a good God, hindi niya i-force yung mga tao na gumawa ng decision niya. Kumbaga, ikaw, hindi ka pipilitin ni Lord na mag-decide na, maging mabait ka lang, ganyan-ganyan. Huwag ka na magkasala. Sana nga, ganun na lang eh. Pero wala na tayong problema eh. Pero dahil nga mabait si God, in order for God to be good and just, kailangan kasama yun eh. Kailangan bigyan ka niya ng free will. Kung magkakasala ka o hindi. Eh, just imagine, ilang tao ba sa mundo? Billions of people. Yung billions of people na yun, lahat yun, may kanya-kanyang decision. May kanya-kanyang gusto nilang kanya-kanyang selfishness. May kanya-kanyang desire. May kanya-kanyang influence. May kanya-kanyang kasalanan. So pagsama-sama mo lahat 'yun, talagang chaos. Negativity na. Chaos. Kung si God hindi siya just, hindi sana lahat na lang tayo parang mga angels. Ang unfair na kahit nga yung mga angels, hindi mayroon din free will eh. May free will din sila. Pero pero pagdating sa command ni God, susunod sila. Pero sa mga tao, kaya ganun, kaya magkakaroon ng sobrang suffering, wickedness, at dahil sa chemical reaction na lahat ng kasalanan sa mundo. Bakit nagkaka-aksidente? May may gusto mabilis eh. Nagkakagera. May leader na Bakit nagkakagera? Mayroong mga leader na sakim. Bakit nagkakaroon ng patayan? Mayroong mga greedy. Mayroong mga hatred. May Tingin mo ba gusto ni Lord yung mga yun? Sabi nga niya, wag gawin yung mga yun eh. Pero ginagawa pa rin ng ibang tao. Kasi just si God, hindi siya yung, in order for Him to be good, kailangan gawin niya yun. Kailangan hayaan niya mag-decide yung mga tao para sa sarili nila. Hindi pwede i-control naman. Oo, hindi pwede i-control. Kasi kung i-control lang, hindi puppets lang tayo. Wala talaga tayo. Hindi tayo human. Opo, parang tama. Nawawala yung humanity natin. So, pero ngayon, dahil si God ay perfect, holy, pag holy ka kasi, wala talagang kasalanan na pwedeng lumapit sa'yo. Kaya lahat ng tao na nakakita kay God, natutumba. Tumutumba. Diba, napansin nyo, diba, may mga services kayo nakikita, nagtutumba-tumba. Iba peke, iba tunay. Tumba-tumba sila, tumba. Natutumba sila dahil nararamdaman nila yung presence ni God. At sa presence ni God, mawawalan ka ng lakas.
Pero yung tunay na presence ni God, pagka wala si Jesus Christ sa buhay mo, walang mediator, mamamatay ka. Ganun ka holy. Kasi may kasalanan ka. Sobrang sir. Sobrang balance. holy niya. Kaya nga sinave niya tayo eh. Kaya nga hindi si Adam and Eve, 'di ba, hindi niya pinaalis niya ng garden. Pinaalis siya ng garden hindi dahil galit si God sa kanila, kundi dahil sa safety nila. Kapag hindi sila umalis doon, mamamatay sila dahil lang sa presence ni God. Yung presence ni God, sobrang holy niya. It doesn't tolerate sin. Hindi siya yung pumapatay, yung kumbaga yung holiness ng being ni God. Hindi pwedeng magkaroon ng blemish or evil sa sa sight niya, sa kanyang presence. Kaya yung mga yung mga priest dati pupunta sa sa Holy of Holies, may tali yun. Paano bang Mga tali. Tapos gagawin, pupunta sila sa Holy of Holies. Pagka may blemish sa kanila, hihilahin na lang sila. Pag di na sila lumabas, patay na sila. damay-damay yun, sir? O mga Levites. Hindi, isa lang. Ay, isa lang. Pag yung high priest or yung priest pumasok sa Holy of Holies, sa temple ni God, tapos may ginawa siyang masama o may kasalanan siya na hindi siya nag-offer ng sin sacrifice. Peace sacrifice, walang offering na nangyari. Pumasok siya sa temple, sa Holy of Holies, mamamatay siya. So, ang gagawin ng mga kasama niya, hihilahin na lang siya kasi patay na siya. Hindi na nakakalabas. Hindi na makakalabas. Kaya may tali sila. May tali sila kasi kailangan tagilin nila yung bangkay. Ganun ka-holy si God. Kaya ngayon, maintindihan mo na bakit kailangan natin ng Savior. Kasi in order for you to be in heaven, kailangan mo ng perfection. At yung perfect lang is si Jesus Christ. Dahil perfection ni Jesus Christ, pag naniwala ka kay Jesus Christ, yung perfection niya, i-mirror niya sa'yo. Basically, pag nakita ka ni God, hindi ka na makasalanan. Ang nakikita niya, grace ni Jesus Christ. Yung perfection ni Jesus Christ. Once na mag-submit. Once na maniwala ka, mag-follow ka kay Christ, tanggapin mo si Christ sa buhay mo, sabi nga sa Corinthians, you are clothed with Christ. Baga, kinover ka ni Christ. Inatone na hindi na sin, yung identity mo, kaya ka nga nagkaroon, di ba, pinag-aralan natin, you have the right to become children of God. Kaya siya right, kasi ngayon, yung covering ni Christ sa'yo, nakikita niya yung anak niya. So, tinuturing ka na rin yung anak niya. Once na mag-submit na maniwala kay Christ. Oo. So, yung identity mo kay God, hindi ikaw. Identity mo kay God, si Jesus Christ. Kaya maraming Christian nagsasabi, di ba? Tawag, I am like Christ. Kaya Christian, like Christ sila kasi in the likeness of Christ. Yun pala yung yung whole sense na. Yung sense nun. Ganun yung nung spiritual aspect, may submission, substitution. Nasa substitute ka. Imbis na ikaw yung, pag umarap ka kay God, perfect ka na. Dahil hindi dahil sa wala kang kasalanan, pero dahil si Jesus Christ, walang kasalanan. Siya yung nag-atone, kaya in-atone, yung binayaran niya yung kasalanan mo, so mawala na. So, pwede ka nang umarap kay Christ. Kaya ngayon, kaya sinabi ni Christ, diba, no one comes to the Father except through me. Wala talaga nakakapunta kay God. Kasi pagka pumunta kay God, na wala si Jesus Christ, mamamatay ka. Mawawala ka sa mundo. Biglang, mamamatay yung katawan mo. Kaya di ba, nagtutumba-tumba yung mga tao pagka may presence ni God. Talagang tutumba talaga lahat ng tao. Pag nagpakita si God dito, wala. Tumba ka. Kahit nga sila Moses, time nila, pag nagpapakita si God sa kanila, boom. Biglang lahat. Talagang siya, gano'n sila agad.
As in, parang may gravity na ano, di ba? Parang anong anime yun? Yung yung okay lahat. Bigla, ano lang eh. Utumba bigla. Hindi dahil out of respect, no? Hindi dahil wala ka talagang lakas. Mamamatay ka talaga. Yung katawan mo, mamamatay. So, sobrang holy ni God the Father. Yun yung ano. Kaya, grabe. Kaya grace nga lang. Grace, kumbaga, kasi sabi na you are saved by grace. Wala ka talagang pwedeng gawin para ma-save. Hindi, ano. Kundi, tanggapin mo lang yung Si Christ. gift ni Christ sa'yo. Yun lang. Tanggapin mo lang. Maniwala ka lang na si Christ namatay sa'yo para sa'yo dahil sa ano. Dahil sa maniwala ka lang siya yung daan. Yun na yun eh. Diba? Kaya faith, papasok na yung faith. Diyan po papasok yung faith na paniniwala mo na si Jesus Christ yung Savior mo. So, diba? So, napakaganda ng discussion natin yung mga tanong na to. Madami pang tong tanong na iba. No? May gusto ko bang sabihin? Anong, revelation, sa insights? Revelation. So, madami po akong na-realize. Isa na nga dun po yung sa yung pag-accept kay Christ as bilang yung Savior mo para maging connected ka kay God. So, parang ang na-realize ko parang lahat tayo makasalanan. Parang lahat tayo may sin. Pero hindi lahat handang tanggapin si Christ. Kaya naniniwala kong yung faith ay isang commitment. Hindi lang siya yung emotion lang. So, ganun. Yung faith mo kay Christ na alam mong yung tiwala mo sa Kanya na dadalhin kanya kay God. Talagang malaking bagay yung assurance na ito yon yung magdadala sa akin. Hindi siya yung parang bad trip lang ako. Para sa akin, hindi siya emotion. Kaya doon ko po na-realize na alam mo yun, parang out of random lang. Na, nararamdaman ko parang ito na. Parang para po sa akin, yung faith ay isang acceptance tsaka isang commitment. Tama. Hindi siya hindi siya next day, other day, ganun lang. Oo, tama. So, kaya ganun, no? Kayo man, nakikinig kayo. So, tanggapin nyo lang si Jesus Christ sa buhay nyo. Hindi ikaw magde-decide niya, no? It's a decision to make. So, I guess, pwede natin i-close tong natin. Maraming salamat, Brother Stephen, at pagiging guest. And minsan, madalas siguro, makikita nyo si Stephen. Papayag siya ulit. Next time ulit. Thank you. And see you next time. God bless. Tato.